May natira pa ba sa bonus mo? Sana meron pa. Para hindi tuluyang mabutas ang iyong bulsa ngayong Pasko, sundin mo ang mga tips na ito. Tip number 1. Huwag maobliga na magbigay ng regalo ngayong Pasko, lalo na kung medyo gipit ka naman sa budget. Wala namang batas na nag-uutos na kailangan nating magbigay ng regalo tuwing Pasko. Kung magbibigay ka ng regalo, i-prioritize mo ang para sa pamilya. Sa mga office mates at mga kaibigan, pwede na siguro yung warm and sincere greetings na lang muna. Number 2. Maging wais sa pagbibigay ng regalo. Gumawa ng listahan ng mga reregaluhan, tsaka tingnan mabuti kung kailangan ba talagang bigyan ang lahat ng nakalista. Kung hindi, tanggalin mo sa listahan ang mga hindi na kailangang regaluhan. Isulat mo rin kung ano ang ibibigay na regalo sa bawat isa at kung magkano ang budget. Para makatipid sa ipangreregalo, huwag ka nang bumili. Gumawa ka na lang. For example, mag-bake ka ng cake o ng pastries o cookies. Pwede rin ang salad o magluto ka ng special na ulam. Lalabas na mas mura pa rin ito kaysa bumili ka. Yun nga lang, medyo nakakapagod. Pero malaki ang matitipid mo. Tsaka, mas special ang ganitong klaseng regalo dahil specially made at pinaghirapan mo. Ma-appreciate ito ng husto ng iyong bibigyan. Number 3. Siguraduhing nakalista lahat ang mga bibilhin para walang makalimutan. Magastos at aksaya sa oras kung pabalik-balik ka sa tindahan dahil may nakalimutan ka, lalo na kung kailangan mong bumiyahe ng malayo. Maglaan din ng budget sa bawat item na bibilhin para hindi sumobra ang gastos at maiwasan ang biglaang pagbili ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Number 4. Iwasan ang last minute shopping. Ganyan pa naman tayo mga Pinoy, ang hilig natin sa last minute. Kapag gipit ka na kasi sa oras sa pagsa-shopping, hindi ka na makakapili ng mabuti. Hindi ka na makakapag-canvas ng bababang presyo. Kaya kung ano ang una mong makikita, yun na ang bibilhin mo kahit na mahal. Tsaka minsan, kapag last minute shopping, maraming tao, mahaba ang pila, nakakapagod, nakakagutom. Kaya pahinga at kain muna bago umuwi. E di dagdag gastos na naman. Number 5. Huwag magsuot ng maraming alahas at huwag magdala ng mamahaling gadgets kapag magsha-shopping. Lalo na sa mga siksikang lugar katulad ng Divisoria at mga bazaars. Siguraduhin din na nakasecure ang iyong cash kapag namimili kasi marami ngayong nagkalat na mga mangdurugas, mandurukot at snatcher. Para safe ang iyong pera, palaging ilagay sa harapan ang handbag, sling bag o wallet mo. Pwede ka rin gumamit ng money pouch, yung nakasabit dito sa leeg at nasa loob ng damit. Pwede ka rin gumamit ng belt bag. Number 6. Magbayad ng mga pinamili gamit ang cash, debit card, GCash, Maya o iba pang e-wallets at mga digital wallets. Maiiwasan mo ang overspending kapag ito ang mga ginamit mo sa pagbabayad imbes na credit card. Kapag credit card kasi ang gamit mo, hindi mo masyadong nararamdaman na malaki na pala ang nagagastos mo dahil hindi naman agad nababawasan ang pera mo sa bag o wallet. Mararamdaman mo na lang ang bigat ng iyong ginastos pagdating ng credit card statement sa susunod na buwan. Pero, iwasan mo ring magdala ng sobra-sobrang pera, baka sobra-sobra rin ang iyong bibilhin kahit na hindi nakaplano. Huwag mong dalhin ang iyong buong bonus kung bibili ka lang ng hamon sa Binondo. Magiging target ka lang ng masasamang loob kapag marami kang dalang pera. I-estimate mo kung magkano lahat ang bibilhin at ito lang ang dalhin na pera. Plus konting extra siguro for contingency. Number 7. Huwag puntahan lahat ng Christmas party lalo na kung KKB o kanya-kanyang bayad. Hindi lang gastos ang lalaki sa'yo, kundi pati tiyan mo lalaki rin dahil sa sobrang kain at inom. Kahit nga libre pa ang party, mapapagastos ka pa rin eh. Gagastos ka sa biyahe. Minsan, bibili ka ng bagong damit at nagpapaayos sa parlor. Malaking gastos yon. Minsan naman, kapag nabitin sa party, itutuloy ang inuman sa labas o di gastos ulit. Tsaka kapag nasobrahan ng inom, absent sa trabaho kinabukasan o baka mabawasan pa ang sahod. Number 8. Kung gusto nyong magbabarkada na mag-Christmas party o get together, sa bahay na lang. Huwag nasa labas. Sobrang laki ang matitipid ninyo kapag sa bahay lang ginawa. Medyo matrabaho nga lang sa host ng party dahil kailangang magplano at marami ang kailangang ihanda.
Para hindi masyadong mahirapan at mapagod ang host, pwede namang magpa-cater na lang kayo. Lalabas na mas mura pa rin ito kaysa mag-party kayo sa isang restaurant o hotel. Number 9. Imbes na kanya-kanyang handa ang bawat pamilya, mag-organize na lang kayong magkakapit-bahay ng isang party. Mas masaya ito at mas tipid. Baka kakasya na dito yung sinabi ng DTI na 500 pesos budget bawat pamilya para sa Noche Buena. Kung isa o dalawang putahe ang nakatoka sa isang pamilya at 5 pamilya kayong magpa-party, maraming pagkain na yun. Number 10. Huwag magmaneho kung iinom at huwag uminom kung magmamaneho. Kung hindi naman remote control ang iyong kotse o motor, huwag mo nang dalhin. Pwede ka namang mag-grab o mag-commute. Kung grupo kayo, pwedeng magdala ng sasakyan pero mag-assign ng designated driver na hindi iinom. Tandaan, kahit isa o 2 beer lang pwede nang maapektuhan ang iyong pagmamaneho. Isipin mo na lang ang gastos at sakit ng katawan kapag ikaw ay naaksidente. Number 11. Huwag kumain ng sobra-sobra lalo na ang pagkaing matataba, maalat, matatamis. Base sa research, isang fatty meal lang pwede ka nang magka-heart attack. Isa lang, paano pa kaya ang 1 dosenang fatty meals? Kaya huwag kumain ng sobra-sobra na para bang huling Pasko mo na ito. Baka magkakatotoo. Ayaw mo naman siguro na sasalubungin mo ang bagong taon sa ospital, di ba? Number 12. Huwag nang bumili ng mga paputok at pailaw. Para kasing nagpapaputok ka ng pera niyan . Tsaka malas at hindi swerte ang aabutin mo kapag naputukan ka o mga anak mo. Di dagdag gastos pa yan sa pagpapagamot. Pwede ka namang mag-enjoy na walang gastos at safe pa. Paano? Panoorin mo ang fireworks ng kapitbahay at hayaan mong sila na lang ang gumastos. O ayan ang aking 12 tipid tips for Christmas. Sundin mo ang mga ito para ma-enjoy ang Pasko na ligtas at hindi nabubutas ang bulsa. Ikaw, meron ka bang Christmas tipid tips? Share mo sa comments. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pa na Upak ni Maestro.